Tayo na naman po ay mang-uurat, mang-iinis, mang-aasar, sa mga kawatan, mga santanas, mga demonyo, mga magnanakaw, mga kurakot at miyembro ng kuratong baliling. Another day, another Kupalan sessions, mga bossing. Hoy, happy weekend ah. Weekend na weekend. Masyado maiinit ang mga ulo nyo. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Ano na ba? Nakapamili na ba kayo ng inyong mga kandidatong iboboto sa 2025 senatorial elections? Huwag din nating kakalimutan mga bossing, syempre. Yung mga huwag natin kakalimutan yung mga local government officials natin. Huwag lang tayo nakatutok sa Senado. Kailangan yung mga local natin, mailagay natin dyan, mga maaayos din. Mga mayor, mga konsihal, ayan, kailangan din yan. At syempre, yung mga congressman, pinaka-importante sa lahat. Lahat ng mga sindikatong congressman, tanggalin na natin sa kongreso. Diyos ko po, mga bossing, abay talaga naman, malupit na malupit, humahagupit, etong mga issue ng bayan ngayon. Kamakailan lang ang bagong alyansang mga pulburon, BAP, bagong alyansang pulburon ay nagpunta naman dyan sa Davao del Norte, palakpakan. Ang daming umati. Napakadaming umattend dyan sa kanilang Davao del Norte. Road trip. Papaano ba naman? Papaano ba naman hindi dadagsain ng tao yan? Tingnan nyo. Ganito sila kabrutal. Ganito sila mga kaloko-loko. Basahin natin yan. Ayan nakalagay dito, addendum for security deployment during the Code 1 visit in Davao del Norte. Code 1 visit, so bibisita yung pinakakurakong sa Pilipinas. Ayan si Bongbong. Ayan, all detailed PNP personnel must wear civilian attire with touch of red. Putang. Ayan nasa baba. Ayan with touch of red. Pucha naman, nakakadiri naman yan. Magpapa-attend kayo ng rally ng mga pulis. Tapos pagpupulahin ninyo para magmukhang supporter nyo. Anak ng tinapay naman talaga. Ginamit nyo pa PNP. Ginagamit nyo na nga PNP na tila mo mga private army nyo. Ginagamit nyo pa yung PNP para mag-rally para sa inyo. Ano ba naman yan? Ayan nakalagay sa baba as detailed, PNP personnel must wear civilian attire with touch of red. Pucha, di na naman kayo naniniwala eh. Ayaw nyo na naman maniwala. Eto mga bossing, putang ina. Ayan, mga ralista ni Bongbong. Pucha, yan yung mga pumunta sa rally ni Bongbong sa Davao del Norte. Mandatory, kailangan nakapula. Hiyang-hiya pa yung iba. Maka nakayuko. Siyempre, alam naman natin ang Davao, Duterte land dyan. Siguro, hindi sila makakuha ng mga warm bodies. Kaya kailangan ginamit nila yung kanilang mga kapangyarihan, ginawang aso. Ginawa na naman mga aso, tuta at mga pusa etong mga pulis natin. Kawawa naman. Utsak, kinaltasan nyo na nga ng pensyon ng mga yan.
ginagawa nyo pang mga ralista nyo. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para gawin ito sa mga kapitapitagan na mga men in uniform natin? Ito talaga ang patunay. Ito ay patunay na ang PNP ay mga private army na ng administrasyon. Supposedly, ang PNP ay non-partisan. Pagdating sa politics, kailangan ang PNP non-partisan. Ang military, non-partisan. Kailangan nandiyan sila para maaasahan. Para pag may issue, may mga sumbong, kanilang matutugunan. Eh putang ina, saan ka ngayon lalapit? Saan ka ngayon na pulis na lalapit pag may problema ka kung na dinideploy sila sa mga meeting di abansi ni Bongbong para magmukhang madami sila? Ano ba naman yan, Bongbong? Lumabang ka naman ng patas, sir. Oo, antayin mo na puntahan ka ng mga tao. Huwag kang namimilit nung mga hindi naman dapat umaaten dyan, pinaaten nyo. Marbil, anong ginagawa mo sa pulis natin? Ginawa mo na ngang mga kriminal yung mga pulis natin nung inutusan ninyo na pumasok sa KOJC at lumabag sa batas ng 16 na araw. Ginawa nyo na nga silang mga kriminal. Ginawa nyo na nga silang mga hayop doon. Hanggang dito ba naman? Magpapasailalim kayo sa politika, kampanya ng administrasyon. Pati ba naman kayo magpapagamit? Akala ko ba to serve and protect? Baka naman to serve and protect Bongbong Marcos lang yan, ha? Maling-mali po ito. Nagagamit na po ng hindi tama yung mga kapulisan natin. Maling-mali na po ito. Kung nag-e-enjoy ang mga loyalista nga dito, dahil tanga talaga sila. Hindi po ito trabaho ng pulis. Ang trabaho po ng pulis ay maging non-partisan pagdating sa politika. Dapat po to serve and protect, proteksyonan, pagsilbihan ang nakararami. Hindi yung nakakataas ng amats. O ngayon, sabi nga nila, wow, ang dami-daming umattend. Ang dami-daming umattend doon sa rally. Oh, ang daming umattend doon sa rally ng mga loyalista, bagong alyansa ng mga pulburon diyan sa Davao del Norte. Paano ba naman hindi dadami? Paano hindi dadami pati kapulisan natin ginagamit? Mahiya kayo, oy. PNP, may mukha pa kayong hinaharap sa mga pamilya nyo at mga taong bayan. Mali na yung ginagawa sa inyo, pumapayag pa kayo. Hindi na ano yan. Hindi na yan parte ng inyong trabaho. Oo, hindi na yan parte ng inyong trabaho, yung ginagawa ninyong mga ganyan na nakakahiya. Oo, PNP, I'm calling on yung mga remaining na mga matitinong opisyales ng PNP. You should condemn this. Maling-mali po na magamit ang ating mga otoridad para sa pansariling kapakanan. Para sa pansariling kapakanan, lalong-lalo na ng mga politiko, magamit sila ng mga politiko. Mantakin mo, merong gun ban. Merong gun ban sa lahat ng mga legitimate na mga gun owners sa Pilipinas. Tapos nagiging mga private army itong mga pulis na to. Nagiging silang mga private bodyguards, mga private detail ng mga politikong ito. That's so wrong. Oo, kaya ayan, ngayon nagbubula-bula na naman ang bibig nung gullible. Alam mo pag gullible, ibig sabihin out of touch at tanga. O kaya ngayon gigil na naman yung gullible nating presidente. Dahil dun sa binitawan ni PRRD. Dahil dun sa binitawan ni PRRD, mga bossing, na salita dyan sa kanyang proclamation rally dyan sa Green Hills. Dahil alam nyo naman, ang PRD, palabiro yan. Pero dahil putangin na makahanap lang ng dahilan
makahanap lang ng paraan para masira ang mga Duterte. Pucha, eto na. Ang mga grupo ni Tambaloslos at itong grupo ni Bangag ay nagsanib puwersa na ulit. Paano muna natin? Pakinggan muna natin, mga bossing, yung speech ni Pangulo. Sana ang pagmamahal na ipinapakita natin pag Valentine's Valentine's? Day, wag lang naman sana. Ano yung Valentine's? Tanga na, bulol-bulol ka na naman. Yan ang sinasabi ko eh. 3 araw, 3 proclamation rally na yan. Oo, consistent na tatanga-tanga yung ano mo ha, yung mga speech mo na naman ha. Okay lang siguro na medyo hindi ka magaling sa una, sa pangalawa, medyo lilinis-linisin mo na, sa pangatlo, tanga ka pa rin. Pucha, sabi nga, fool me once, shame on me. Mali, fool me once, shame on you. Fool me thrice, shame on me. Fool me thrice, si Bongbong na yan. Balems times daw. Ayun na kasi sabi sa'yo, huwag ka nagkakape. Kapag ka mag-i-speech ka, sinabi sa'yo, huwag ka magkakape, di ba? Huwag kang kakain ng pulbos. Huwag kang kakain ng mga matatamis, di ba? Hyper ka na naman. Pawis na pawis ka na naman. Pandidirihan ka na naman ng mga anak mo. Yung kilikili mo, basa na naman yan. Alam mo dati, may mga picture tayo nito. Laging basa kilikili. Kaya naman uso naman ang deodorant. Pero bakit basa ang kilikili? Kaya naman pala, di ba may binunyag si Kati Binag na yung mga mahilig daw sa pulbos, o putya kahit malamig, pinapawisan yung kilikili. O sige, diretso. Araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Yan po ang pangako ng ating mga kandidato. Oy, may pangako na naman yung mga kandidato. Putya sigurado kang maganda tong pangako na to ha. Ano tong pangako ng mga kandidato? Araw-araw na sila ay nakaupo at nasa posisyon, araw-araw ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. Gago! Hindi namin kailangan ng pagmamahal nila, Bongbong, punyemas ka naman. Ang kailangan namin, serbisyo nila. Kahit hindi na nila kami mahalin, basta magtrabaho sila ng tama, anong pinagsasasabi mo? Na yan ang pangako nila, araw-araw nila kaming mamahalin. Wag na! Utangin na, kahit wag na nila kaming mahalin, wag lang silang manalo at makapangulimbat ng pera ng bayang Pilipinas. Anong klaseng plataforma yan? Ha? Anong klaseng plataforma? Naghakot ka na nga ng mga pulis na magiging mga tsuwariwap mo dyan eh. Papalakpak sa'yo eh. Tapos ganito lang ang ipapakita mong speech na araw-araw habang sila'y nakaupo, mamahalin. Puta, hindi namin kailangan mahalin nila. Ang Pilipinas, kailangan namin magtrabaho sila para sa Pilipinas dahil pasweldo sila ng taong bayan. Umpisa pa lang, palpak na eh. Araw-araw mamahalin kayo. Tangina, araw-araw mamahalin kami ng mga yan. Ang tagal ng mga nakaupo niyan. Si Tito Soto, ilang term na yan. Si Pacquiao, ilang term na. Si Lito Lapid, ilang term na din yan. Pucha yan. Ano pa magagawa sa Pilipinas niyan sa tagal-tagal nilang nakaupo sa posisyon? Wala naman nangyari sa bayang Pilipinas. Mahirap pa rin naman tayo ngayon. Ba't pa natin ibobotong mga hayop na yan? Diba? Tapos may mga bagong muka. Si Erwin Tulfo na traidor. Si Tolentino na isa ring traidor. At saka itong mga babae nilang mga kandidato na hindi mo rin mawari kung ano ba talaga gusto sa buhay. Kung makapagmalaki naman to, araw-araw mamahalin, wag na. Okay na kahit hindi nila kami mahalin. Wag lang silang manalo. At wag lang silang makapag-perwisyo sa kaban ng bayan. Alam niyo po, nakakagulat. Alam nyo kaya distracted si Kumag dito? Ang daming sumisigaw daw na Duterte dyan. Dyan daw sa rally na yan sa Tagum, ang dami daw sumisigaw na Duterte.
Tapos eto, may na-receive pa tayong text. Wait lang ha. May na-receive tayong text. Ayan oh. Nakalagay dito. PBBM Rally 11:30 AM at BP Hall. Wear black shirt, no backpack. Hangyo lang mi na mag-lunch na daan ha. Free food and dinner, snacks, transpo and allowance. Ayan oh. It's a text message na ipinadala ng isang netizen. Ayan text message meron daw transpo allowance. Kaya naman maraming pupunta dyan. Dahil pinapangakuan nyo na naman ng ayuda. Putsang ina, tapos kung makapagsalita ka dyan, yabang-yabang mo. Akala mo naman pinuntahan ka talaga ng mga tao dyan. Tangi ang pinunta nila dyan, yung kakarampot na pagkain na ibibigay nyo. At saka yung kakarampot na abuloy. Ganyan kasi kahirap ang bayang Pilipinas. Pero wag ka, Bongbong. Wag sa Mindanao dahil isinusuka ka na ng Mindanao. Lahat ng project ni Pangulong Duterte sa Mindanao, hindi mo itinuloy. Kaya takot na takot ka rito sa lugar na ito. Bakit dyan mo sa Del Norte ginanap? Di ba nung huli nagpunta kayo dyan sa Davao del Norte, nuknukan ng dami tao? Bakit ngayon kakaunti na lang? Alam mo kung bakit, BBM? Sawa na sila sa pagmumukha mo. Ba't di mo gawin niya sa Davao City? Doon kayo sa may tapat ng City Hall. Para malaman natin kung talagang malakas yung mga kandidato mo. Balita ko nga May kakilala ako na malapit sa mga kandidato mo, 3 kandidato mo. Gigil na gigil daw sa'yo. Yung mga amo nila dahil panira ka daw ng trip. Ang lakas daw ng trip mo, bad trip daw. Diyan ka daw nagkakalat ng, diyan ka daw nagtitrip. Diyan sa may mic, akala mo naman daw, wala kang pakialam daw sa mga kandidato mo kahit anong sabihin mo. Kahit na hindi na makakatulong sa kanila, tinutuloy-tuloy mo pa rin kasi daw masyado kang makasarili. Palibasa daw, nanalo ka na. Kaya daw wala ka ng pakialam sa mga ikinakandidato mo kahit na i-divide mo yung mga Pilipino para hindi sila iboto, okay lang daw sa'yo dahil ang importante sa'yo, mailabas mo yung sama ng ugali mo. 3 yun Pare-parehas, sinasabi nila na yung mga amo nila urat na. Yung mga amo nila asar na. Dahil sa kadaldalan daw nito, minsan daw, imbis na nakakatulong, nakasasama pa. Dumami daw ang troll nila. Dumami daw ang mga basher nila sa mga social media nila after nagbitaw ng mga salitang kabubuhan. Itong Pangulo ng Pilipinas. Diretso. At kung minsan ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam nyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro mga 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ng kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron kaming paniniwala. Wala na may gusto sa'yo, Bongbong. Tingnan mo yung ano mo sa Davao del Norte, yung live ninyo Tingnan mo Saan ka makakita ng ganyan? Ayan 666. Putang ina, 36. 666,000 na Pilipino pinagtatawanan ka. 5,900 gigil na gigil sa'yo. Out of 600 plus thousand, putang inang yan, 15,000 lang yung mayroong gusto sa'yo, Bongbong.
Oh, isama na natin yung 5,800. So sige, 20,000. Pero putang ina, 666,000 bongbong. 666. Pinagtatawanan ka, tapos kung makapagyabang ka, akala mo hindi kayo matatalo. Feeling mo mananalo kayo. Alam mo ba yung mga nagpunta dyan sa meeting de avance mo sa Davao del Norte? Kalahati lang yan na nagpunta sa meeting de avance ni Pastor Apollo Kibuloy noong February 11. Wala pa sa kalahati yan. Yung kanilang mga simultaneous na mga gathering, na proclamation rally. Pucha, di hamak naman. Kung dyan lang sa Mindanao, pag pinagsama-sama mo lahat nung simulcast na broadcast nila sa buong Mindanao, wala pa sa kalahati ang dami ng mga binayaran mong mga pupunta. Ayan 666 laughing emojis, 15.4 likes, 59 hate, 5558 heart, tapos yung umiiyak 1,400. Hindi ba? Pag tiningnan mo yung mga nag-like, pucha, iisa, dalawa, tatlo, apat, lima yung mga friends nila. Ganyang katindi. Mga bossing, tapos karamihan, mga mga taga-ibang bansa pa, yung mga Thailand, di mo maintindihan pangalan, mga Bombay, mga Bombay, mga Vietcong, mga Thailander. Anak ng tinapay, bongbong. Mahiya ka sa sarili mo. Just sure loose na yung mga kasama mo. Mantakin mo, sabihin mo ba naman sa Iloilo na alam na nila ang gagawin nila. Pag upo nila, magbibigay sila lang ng konting tulong. Diretso. Na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Ha? Natatakot sila? Sa mga yan? BBM, puntahan mo yung mismong yung mismong live stream mo. Diyan mismo sa page mo na yun. 666,000 yung natatawa sa'yo. Ka matatakot sa mga yan? Sino ba yung mga yan? Utang na, matatakot ka siguro kapag hinamon kayo ng drug test ng mga PDP laban. BBM game? Drug test, pa-drug test lahat ng PDP laban, pati yung mga speaker nila. Sino ba mga speakers? Ayan, si Bongbong, si PRRD, magpa-drug test kayo. Tingnan natin kung di umatras ang bayag niyan. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Sino yung 15? Sino yung 15 senador? Napapatayin. At saka, 12 lang senador mo So hindi kayo yan. At saka bakit ka apektado? Bakit ka nagngangangawa? Akala ko ba wala silang kwenta? Takot na takot sila sa inyo. Bakit panay ang patutsada mo? Tsaka Bongbong Marcos, ganyan kakabobo. Ganyan kakabobo. Imagine pati joke ni PRRD. Sineryoso yung mga tanga kayo. Imagine that. Death threat na naman yan. Alam mo, pinagtatawanan ka na ng buong mundo, Bongbong. Basta lang makabanat ka sa mga Duterte, pero hindi ka nahihiya na hanggang ngayon hindi ka pa nagpapadrug test.
Hindi ka nahihiya na hanggang ngayon hindi mo ina-address yung issue na sabog ka daw araw-araw? Alam mo, kung ako sabihan na sabog araw-araw, putya, magpapadrug test ako kagad. Lahat papagawa ko, drug test, hula, pungsoy, lahat ipapagawa ko para lang mapatunayan ko sa taong bayan na fake news. Yang ikaw ay drug addict. Ba't hindi mo kaya? Baka dahil hindi fake news yan. So ayun na naman mga bossing ang kanyang speech. At binigyan niya ng kulay yung sinabi ni PRRD na wala tayong pag-asa. Siguro para manalo tayo, baka kailangan patayin na natin yung mga at least mga 15 senador para magkapag-asa tayo. Alam mo, hindi ka nakakaintindi, Bongbong Marcos, ng mga sarcasm. Nakakapagsalita ka pa ng ganyan. Tingnan mo naman yung views ng speech mo sa views ng mga speech ni PRRD para mahiya ka sa sarili mo. Pero BBM, magiging kakampi mo ko kapag ikaw nagpa-drug test ka, tapos ikaw nag-positive ka at nanguna ka na lahat ng mga kandidato mo ipa-drug test mo. Pero every time na hindi ina-address yung issue, every time na hindi niya tinatanggap yung issue, ibig sabihin positive. Ay, talagang, sabagay, ang mahirap naman ng ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka. Magtataka kami, wala kang utak. Ang nakakapagtaka, paano ka naging presidente nang yung utak mo gaipis? So kita mo, walang nag-react sa kanya. Walang bumili noong patutsada niya because Bongbong Marcos, Bisaya yung mga kinakausap mo. At itong mga Bisaya na ito, nagkakaintindihan ito. Titig pa lang, ngiti pa lang, kilos pa lang. Nagkakaintindihan na tong mga to. Kaya yung black propaganda mo, na ididikit mo kay Duterte na naman yung mga kamatayan sa bayang Pilipinas, hindi kakagatin ng tao yan kasi alam ng tao na si PRD at alam lalong-lalo na dyan sa Mindanao kung anong ugali ni PRD. Na siya ay palabiro lang talaga. Alam mo, nung sinabi niya yan doon sa meeting di Avance, sabi ko kakagatin to ng mga tanga. True enough. True enough. Alam mo itong mga to, parang mga mga bingwit. Parang mga isda to na binibingwit mo. Ang daling mahuli ng mga kupal. Bakit? Kasi gullible at saka personal yung galit nila sa mga Duterte. Sino ba naman hindi magagalit sa mga Duterte? Ang Duterte galit sa komunista. Di galit na galit ang komunista din sa kanya. Si Duterte galit sa adik. Kaya yan, galit na galit yung mga adik. Bakit ganun? Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban dahil tignan yung muna kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila. Yan lang din sinasabi mo, napakatingkad ng record. Meron tayong senador, si senador ganito, ganyan. Meron din po tayong mga congressman, si congressman ganito, ganyan. Kompleto tayo. May mga ganun ka pa. Paulit-ulit na may sinasabi mo, hindi mo pa makuha ng tama. Naka-script na nga lang, pucha ina, uutal-utal ka pa. Napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Ano? Nakakagulat yung tibay at lakas? Bakit? Tinesting mo na ba yung tibay at lakas nila, BBM? Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po ang naging senador na. 8 ang naging senador na. So, ibig sabihin, tama na yun. Naging senador na sila Wala naman nangyari sa Pilipinas. Tanungin mo sarili mo ngayon.
3 years after ni Bongbong, tanungin mo sarili mo, umunlad ba buhay mo? Na-afford mo na ba yung mga dating hindi mo na-afford? Hindi ka na ba nangungutang? O di ba, simple lang naman ang sinabi ni PRD, if you feel like kaya nyo na maglakad sa dilim at safe na kayo, then go ahead, boto kayo sa kanila. Kung yung corruption, wala na, o sige na, boto na kayo sa kanila. Kung sa tingin ninyo ay wala na kaming silbi sa bayan at sila na lang yung may silbi, go ahead and vote for them. Ganyan kalupit si PRD. Pero ito, putsang ina, buhat ng kanyang bangko. Meron istorya niyan mga bossing May istorya niyan sa Biblia Yung isang makasalanan at saka yung isang self-righteous. Yung self-righteous, mga bossing, ang ginagawa niya pag nagdadasal siya, nako po, ganun yan. Salamat po, Panginoon, dahil ang galing-galing ko. Ako po ang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas at lahat ng mga hindi ko kaibigan ay mga bopols. Kaya po, nagpapakumbaba po ako. Ibinabalik ko sa inyo ang lahat ng ito. May ganun pa siya. Meron namang isa, tas sabi niya pa, ako po ay isang mabait na tao, hindi katulad netong isang to. Makasalanan. So, ginagawa niyang malinis yung sarili niya, tapos yung ibang tao, tinuturo niya na makasalanan. O sa tingin ninyo, sino ang ibibless ng Diyos sa ganyang sitwasyon? Ang ibibless ng Diyos, sino? Yung maraming kasalanan na taimtim na nagdadasal at humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan. Pero yung self-righteous, na ang taas-taas ng sarili, na ang taas ng regard sa sarili, nakaupo sa kanyang kabayong 10 feet tall, yung mga bilib sa sarili at tinuturo pa yung iba na marumi kesa sa kanila, yan yung mga hindi maliligtas. Kasi ang tawag sa mga yan, self-righteous bitches. Ganon si Bongbong. Ganon siya. Feeling niya siya na lahat at lagi niyang tinuturo lahat ng issue saan? Sa kalaban niya. Only to find out, ang Diyos mas nakikinig doon sa mga tao na taimtim na nagdadasal na walang inaabala, inaabuso at walang ichinichismis na tao. Yan ang lagi mong tatandaan, Bongbong Kaya alam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nakita nyo naman po, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin nila. Anong gagawin? Hindi na po magtatanong kung kani-kanino kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Ano nga? Alam na po nila kung sino kailangan kausapin. Ano? Alam na po nila Anong trabaho ano nila? ang pinakamainam na paraan Magnakaw para sa mabigyan Pilipinas? tayo ng mas maganda. Yung magnakaw sa Pilipinas, yun ang ano nila, tangan-tangan nila. Walang hiya talaga to si Bongbong. So he took a job at PRD dahil dun sa remarks ni PRD na patay na lang tayo ng 15 para wala tayong problema. Bongbong, 12 lang po ngayon ang presidente ng Pilipinas, if I'm not mistaken. Oo, kaya imposibleng tangan na lang kayo kung inyong siseryosohin yung sinabi ni PRD. Oo, Diyos ko po. Ano pa ang sabi ng ibang mga kongresista? Ang sabi ng mga ibang kongresista, eto, pasok. Dapat daw si PRD makasuhan na naman dun sa kanyang remark. Tayo ng mga congressman, wala ba kayong trabaho? Wala ba kayong batas na ginagawa? Bakit pati chismis, pati joke ng PRD?
Masyado nyo namang binibigyan ng masyadong malaking credit si PRD. Kaya tuloy lumalaki yung mga Dutertards, yung mga ulo ng mga Dutertards eh. Kaya lumalaki yung mga ulo namin dahil kunyari pa kayo, galit na galit kayo, pero bilib na bilib naman kayo sa mga sa mga grupo ni Pastor eh. Pakinggan natin ang sasabihin nito ni Kohol, ni Mr. Shuli. O pakinggan natin yung kanyang statement. Tinuligsa ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador. Ginawa ng dating punong ehekutibo ang pahayag sa proclamation rally ng pinangungunahang political party, ang PDP Laban. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung tayo ng... Yan o, hindi nyo naririnig, sir. Hindi nyo naririnig, nagtatawanan yung mga tao. Ano kayo, tanga? O nagtatanga-tangahan kayo? Sinong nasa bobong katinuan ang magsasalita ng ganito ng seryoso? At saka sinong kriminal ang magsasabi at magpaplano pa ng ilalabas pa niya sa mamamayan yung plano niya? Sinong tangang hindi ba kayo din pag nagnakaw kayo sa gobyerno, hindi nyo naman ina-announce? Di ba pag nagnakaw kayo, nakaw na lang kayo ng nakaw, di nyo na ina-announce. Bakit? Kasi nga, ayaw nyong mahuli, ayaw nyong mapag-usapan kayo. Ganito kay PRD. Sa tingin nyo, tanga to, napapatay siya ng 15, tapos sasabihin niya pa sa mic, tangin ng mga utak yan. Tigil nyo na yung kung ano man sinisinghot nyo na may plastic. Tanggalin nyo yung plastic ha, bago nyo singhutin yan, kaya natutuyot yung mga utak nyo eh. O pati sunog na plastic hinihigop ninyo eh. Mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay Congressman Asidre, talagang mag-ama nga sina dating Pangulong Duterte at VP Sara. Utang ina, alam na namin yun, Asidre, tanga ka ba? Alam namin na mag-ama yan. Kaya nga ang apelyido nito ni Inday Sara Duterte. Kasi tatay niyan si Duterte. Mag-ama talaga yan. Ano ba yan? You're stating the obvious. Anong ikinatalino mo doon, Asidre? Mag-ama talaga. Totoo mag-ama sila. Mag-ama sila dahil... Kabilang sa articles of impeachment laban kay VP Duterte ang ginawa nitong pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong. Patunayan nyo muna. Siguraduhin nyo mo. Ayan, ngumingiwi na naman hirap na sa buhay ito. Sabi ko nga sa inyo, pag nawala ito, magiging masaya Pilipinas, good riddance ito. Ano pa? Marcos Jr., First Lady Lisa Nalunin nyo muna. Sabi nyo kasama sa articles of impeachment, nauna pa kayo magpasa ng articles of impeachment bago makahanap ang NBI ng probable cause at isampa ito sa piskalya. Anong klase naman yan? Partida pa yan. Paano mo mapapatay ito? Buhay na buhay, ang lalakas Kita mo yung isang ngiwi ng ngiwi, yung isang ngisi ng ngisi. Wala na, tuspok na tong mga to. Raneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Representative Asidre, hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Putanginan to, corny. Corny mo sir, pangit ka na, corny ka pa. Wala kang sense of humor, wala ka na nga itsura, wala ka pang sense of humor. Siguro walang nagiging jowa to. Hindi, mayaman niya, madaming jowa siguro yan. Hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Kahit pa sabihin nilang joke lang, kinang ina niyan, joke nga eh. Bakit ka bakit ka magkakaso or maiinis sa joke? Kaya nga na-invento yung salitang joke. Kasi joke lang yun. Sabi niya, nakakatakot yan kasi nagpapalaganap ng kultura ng karahasan. Pucha, buti nga yan, nagpapalaganap ng kultura ng karahasan para sa mga kriminal ng bayan eh. Kayo, anong kultura yung pinapakalat nyo? Kultura ng mga mang-uumit at mga magnanakaw. Di umano. Pinahihina ang demokrasya at sinisira ang batas. Mga gunggong,
Kayo nga ang sumisira sa batas eh. Hindi nga ninyo isinasampa ng maayos yung mga kaso. Pinakukulong nyo na lang dyan sa Kongreso yung mga lahat ng gusto nyong ipakulong, lahat ng mga hindi umuoo sa mga gusto nyo eh. May batas para sa malayang pagpapahayag. Wala nang session. Ang Kongreso nag-adjourn na. May mantakin mo, may special session kayo para sa mga vloggers, pinapatawag nyo dyan sa Kongreso. Sarado na ang Kongreso dahil mag-i-election na, nagse-session pa kayo. Bakit kaya hindi yung mga nagpapat session yung unahin nyo? Bakit kaya hindi nyo unahing imbestigahan yung mga blanco dyan sa BICAM? Bakit pinag-iinitan nyo yung mga vloggers tapos sasabihin ninyo pinahihina ang demokrasya? Yung pagsikil nyo sa malayang pagpapahayag, yan po ang sumisira at nagpapahina sa demokrasya ng Pilipinas. Lahat ng statement ninyo, kayo ang nagva-violate. Lahat ng itinuturo ninyong mga kaso o mga ginawa ng ibang mga tao, kayo ang gumagawa. Bistado na namin yan. Again, Isidre, isa ka lang representative ng Tingog Party List. Hindi ka ibinoto ng milyong-milyong Pilipino. Hindi ka boses ng mga Pilipino. Ano bang nire-represent nyo sa Tingog? Yung mga tulong? Yung mga tinutulungan nyo? Hindi rin kayo ang boses ng mga humihingi ng tulong sa Pilipinas. Bago kayo manilip ng ibang tao, itama nyo muna yung ginagawa nyo. Itama nyo muna yung mga sarili nyo. Hinihingi ni Duterte, buksan nyo yung mga COA audit, COA report ninyo. Kailangan itemize, ilagay nyo kung saan nyo dinala yung mga perang nakuha nyo. O, asan na yun, Isidre? Tapos ngayon, sasabihin mo na yung statement ni PRD na joke lang, pinahihina yung demokrasya. Wow! Nahiya naman kami sa mga kumikitil sa malayang pagpapahayag. Nahiya naman kami doon sa mga nagpapakulong ng mga general. Habang yung mga kasamahan nila sa Kongreso, guilty na sa mga kaso ng child abuse, pero kasama pa nila. Yan ang sumisira sa batas. Yan ang sumisira sa demokrasya. Oo, yung sobrang kagahaman sa pera ng mga kongresista at mga senador, yan po ang sumisira sa demokrasya. Ano pa? Hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng Hindi biro, joke nga. Kung hindi joke yan, hindi biro yan. Sabi nga joke Nagbibiro Paano hindi biro? Siguro nung bata to, walang kalaro to. Oo, bawal mag-joke, so bawal lahat. Bawal na mag-joke, bawal na kayong sitahin. Bawal na kayong batikusin. Lahat bawal na. Ninakaw nyo na lahat sa amin Ninakaw nyo na lahat. Pati ba naman yung kalayaan sa pagpapahayag, pati ba naman sa pagjo-joke. Kukunin nyo pa rin, sobrang sugapa nyo naman, kaya yung pisngi mo sasabog na gobyerno. Pagpapalaganap anya ito ng kultura ng karahasan at pagpapahina sa demokrasya. Dagdag pa nito, inciting to sedition o grave threat. O magsampa ka na ng kaso. Nauuna ka pang magsampa ng kaso sa public opinion kaysa sa korte. Kung inciting to sedition yan, grave threats, putangin na demanda mo na si Duterte. Ang dami mo pang sinasabi. Napakarami mo pang cheche bureche. Sampa na ng kaso. Kaya nga may korte. O kung sa tingin mo pinagbantaan ni Duterte, private person si Duterte, o sampahan mo ng kaso, bilis. Para pagtawanan ka ng mga huwes. Sabihin nun sa'yo, sinasampan nyo na naman. Tangin na naman ninyo, masyado kayong mga kutis. Nag-eskinol lang kayo ng 2 ulit, naging kutis sensitive na kayo. Mga buhaya naman kayo. Matitigas ang mga balat nyo, mga balat buhaya kayo
Tapos konting mga joke-joke lang na ganito, sasaktan kayo. Kaya sa totoo lang, ang sarap nyong asarin. Ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi Hindi pwedeng baliwalain ito kasi nagdadala ito ng tunay na banta sa seguridad at napipilitan ng gobyerno na gumastos ng Wow! Napipilitan ng gobyerno na gumastos ng pondo at mapakilos ang pulis at militar. Gunggong, ginagamit nyo nga yung mga pulis sa Davao para maging supporter, magdamit ng pula. Para magpanggap na mga supporter ni BBM. Isasasabi nyo, gumagamit ng pera, pondo. Si Pastor Apollo Kibuloy, isang tao lang hinahanap nyo, 3,000 na pulis. 16 days, 6,000 pala na pulis, 16 days, tumira sa Kingdom of Jesus Christ. Gaano kalaking pondo sinayang nyo dyan? Dinisclose nyo na ba? Bakit doon hindi ka umuungot? Bakit doon hindi ka nagre-reklamo? Napakadaming pulis ang itinapon doon, 6,000. Hindi pa nila nahuli yung hinuhuli nila. Usapan sumuko. O bago kayo magsalita, siguraduhin nyo muna na malinis kayo. Puros kayo dumi. Tapos mahilig kayong sumita sa mga kalaban ninyo. Might as well, manahimik na lang kayo. Wala namang pakialam si Duterte sa yung punyeta kahit mamatay ka bukas Walang pakialam si Duterte, hindi yung dadalaw sa libing mo. Hindi ka importante, kaya dapat di ka na nagbibigay ng mga ganitong statement. Might as well, kung sa tingin mo may ginawang mali si Duterte, magdemanda ka na. Puro kayo porma. Ang tagal-tagal nang umaten ni Pangulong Duterte dyan sa Quadcom, kahit isang kaso, wala pa kayo na isasampa yata sa kanya. O hanggang ngayon, nakakapag-statement pa si Duterte, puros kayo preskon. Diyan nasasayang ang pera ng taong bayan. Nasasayang pera ng taong bayan sa'yo. Takin mo, pinasusweldo ka para mag-preskon? Pinasusweldo ka para sitahin ng sitahin yung mga Duterte? Ano na ang nagawa mong batas? Bukod sa pagbibigay nyo ng ayuda, titigas ng mga mukha nyo. pwedeng baliwalain dahil bantas seguridad. Samantala, inudyukan naman ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defense. Jesus! Kalma lang, darating tayo dyan. Masyado kayong atat Masyado kayong atat sa sa impeachment Na isa sa magiging House Prosecutor sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Jesus, nanonormalize yung shabu. Diba? Sabi nyo, yung shabu, ginagamit lang para mag-overtime. So may economic effect yan. Dahil diba? Tingnan mo ngayon yung Facebook. Ang daming nagsashabu ng mga vlogger. Yan ang pigilan nyo. Kaya maraming mamamatay tao ngayon dahil maraming adik, mga pukin ang ina nyo. Ayusin nyo muna yung mga statement ninyo patungkol sa mga drugs. Magpa-drug test muna si Bongbong. Magpa-drug test ka din. At lahat kayong mga congressman, magpa-drug test kayo. Naglipa na yung mga nagsashabu sa Facebook, putang ina, nila live stream pa. Ganyan na kalala dahil ni-normalize ninyo yung shabu. Ni-normalize nyo yung pagbatak. Bakit? Ultimong presidente ayaw magpa-drug test. Ultimong yung presidente ngingiwi-ngiwi. Mukhang sabog na sabog. Kaya baka normal na lang ang pagiging sabog. Baka okay na lang. Kaya sige, i-vlog na natin. Kayo ang nagno-normalize. Again, Mr. Congressman, it was just a fucking joke. Get a life. Lumabas kayo, mag-enjoy kayo. Yung mga perang kinulimbat nyo, kung meron man, putangin na gastusin ninyo para bumili kayo ng kaibigan, ng kalaro, para hindi kayo killjoy. Ang kukorni nyo. Feeling seryoso kayo, wala naman kayong mga batas na nagagawa. Feeling seryoso kayo, sa 3 taon, puro lang naman hearing ang ginawa ng kongreso nyo. Tapos, kung makaasta kayo, makaarte kayo, parang high and mighty at kayo ang pinakamababait na tao sa buong mundo.
Sige nga, pa-drug test kayo, tsaka ilabas nyo nga yung mga report ninyo kung saan yung dinadala pera ng taong bayan. Kasi magiging depensa din yun nila sa impeachment trial. So mag-ingat tayo, huwag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Huwag ka na magsalit, pati mga senador. Pakialaman mo yung House of Representative, hindi kayo kasali. Oh, ang joke ni PRD, patayin yung mga senador. Hindi nga umiiyak yung mga senador eh. Hindi nga umaangal yung mga senador eh. Tapos kayo umiiyak kayo mga epal, di kayo kasali. Masyado kayong epal. Masyado kayong mga sausaw suka. Oh, masyado kayong mga nag-iinarte, kala nyo ng mga pasikat kayo. Hindi naman kayo importante, hindi kayo sikat. Tanginan nyo, hindi kayo kilala sa buong Pilipinas. Huwag kayo mag-asta na para kayong mga artista. Sabi ko, kung binabato na yung bahay nyo, dapat gumising na kayo. Wala kang pake, bahay nila yun. Utangin na pakialaman mo yung bahay nyo. Pati bahay na may bahay, pinakikialaman mo. Tayo na, chismoso ka. Di ka naman kasali, chumichismis ka. At tumindig na kung ano yung dapat gawin. Mindig kayo. Utangin na, wag niyong utusan yung Senado. Mas matatalino kasi yung mga senador sa inyo. The senators knows, alam nila na ano yun, na joke yun. Tangin na kayo, pinalalaki nyo lang yung issue para lang meron kayong batiko sa mga Duterte. Tanong, magkano bang tinanggap nyo para gawin nyo yan? Magkano tinanggap mo para gawin mo yan? Tanong lang kung wala, di mainam. Pero lokoy mo, lelang mo. Under the Constitution. And that is to proceed with trial. Proceed forthwith with trial. Ayon pa kay Representative Defensor, marami ng batikang abogado ang nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa kanila sa prosecution panel para sa impeachment. O game, let's get it on. O kalma lang, darating din tayo dyan Kalma lang sa impeachment, puro kayo impeachment. Yan lang ba nagawa nyo sa loob ng 3 taon? Sa loob ng 3 taon na panunungkulan ninyo, yan lang nagawa nyo, impeachment. Mawawala na kayo sa Kongreso, impeachment lang ang tapos nyo. Walang tulay na bago, walang ospital. Walang mga highway na bago, wala. O, so, paano na yan? Wala kayong nagawa sa bayan. Trial. Binagsa kami ng mga legal eagles. O, yun naman pala eh. O, huwag ka na magsalita, okay na yun. Nasa Senado na eh, waiting na eh. O di, kung marami kayong mga abogadong dinagsakay ng abogado, di mabuti. O, para lumakas-lakas naman yung laban nyo dyan sa impeachment court sa Senado. Yun eh, kung manalo kayong lahat, ang problema. Ang problema kung matalo ka na rin, matalo na yung iba sa inyo. Tapos sa Senado, lumusot yung 9 na kandidato, 10 kandidato ng PDP. Paano na yan? Sa buong Pilipinas na gustong tumulong to proceed with this impeachment trial at dinagsa kami ng mga batikang abogado na gustong makonvict. Yun naman pala eh. O, di good. Di ba't mo ina-announce? Tangina. Ito lang ang nakakatawa sa inyo. Meron kayong mga alas, ina-announce nyo. Para kayo nagtotongits. Tapos sinasabi nyo yung barahan nyo. Napansin nyo ba? Yung ito puro yak-yak. Napansin nyo yung grupo ni VP Sara, tahimik lang. Tahimik lang yung grupo ni VP Sara. Alam nyo kung bakit? Kasi alam na nila kung paano kayo tatalunin. Bakit? Tangina, lahat ng testigo, lahat ng ebidensya, inilabas nyo na eh. Yan. Alam mong mga walang alam eh. Alam mong mga trial by publicity lang magagaling tong mga kumag na ito eh. At matapos na itong impeachment trial. Naghahanda na ang House Prosecution Panel dahil sa posibilidad na magbago ng isip ang Senado at mag-umpisa ng mas maaga kaysa Hulyo ang paglilitis kay VP Duterte. Rosalie Coz, In your dreams. Ganda ng VP namin, oh. Ang ganda ng aming VP, ang ganda ng aming future president. So, kayong mga congressman, putangin na ihanda nyo na yung mga green na t-shirt nyo. Pagdating ng 2026, hindi na impeach itong aling ito. Lahat ng power mag-shift na yan towards the Dutertes again. At kayong mga kupal kayo na mga congressman, putangin na niya, magsama-sama kayo ng mga makakaliwa. O lahat kayo ay
uusigin sa mga panggigipit na ginawa ninyo sa bayang Pilipinas. Taong bayan ang sisingil sa inyo. Kaya importante mga boss ha, ngayong eleksyon na darating, importante po na tayo ay bumoto ng straight PDP. Dahil kung hindi kayo boboto ng straight PDP, eto si VP Sara, goodbye. 2028 na. Kaya make sure walang papasok sa bagoong Pilipinas. Dyan sa bagong alyansa ng pulburon. Kailangan walang makapasok dyan, ha? Kailangan, halimbawa, 10 lang yung kandidato ng mga PDP. Yun lang, 10. Huwag nyo nang dagdagan. 11, 12, wag na. Huwag nyo nang ibigay yung boto nyo sa iba. Para talagang landslide tayo sa mga PDP. PDP vote lang tayo. Wala na tayong ibang iboboto kundi PDP lang. Lahat iboto nyo. Para manumbalik yung check and balances. Para kahit kanila Congress, at least yung Senate, pangbalanse. Tapos si VP Sara magiging presidente, balang araw, tapos na ang buto-buto. Lahat ng mga komunista, na mga congressman at mga nag-astang mga komunista na mga congressman, magtago na kayo sa mga lungga ninyo. Siguraduhin ninyo na sapat yung mga kinulimbat ninyo para meron kayong panggastos dahil 6 na taon na naman. 6 na taon na naman kayong iiyak sa mga Duterte, mga bossing. At maraming salamat sa lahat ng mga nanood, nagla-like, nag-share. Siyempre, kailangan po kayo'y mag-subscribe ha. Hit the notification bell, mag-like at mag-share. At importante po sa lahat mga bossing, yung mag-super thanks. Maraming salamat sa mga nag-super thanks ha. Mabuhay kayo dahil sa inyo ay itong channel na to ay independent, walang amo, walang nagpapagalaw, no strings attached kahit kanino. The next performance will start momentarily.